Nasa ating po linya ngayon si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Good morning po, Yusek. Good morning po, Manong Ted and Ma'am DJ Chacha. Good morning po. Opo, sige po. Bago po ang lahat, Yusek, inhubang inyong sinalakay na 3D Analyzer Information Technologies Incorporated. Ito po yung malapit-lapit ang kanila pong operasyon diyan sa Senate Building. Ano ba kwento dito? Ito ho ba ay licensee ng PAGCOR o hindi? Ito ay unang-una po, ito po ay raid na ginawa po namin sa bisa po ng mission order na galing po sa Bureau of Immigration. At kasama po namin dito yung National Bureau of Investigation, pati po yung SEC. Ngayon po, Manong Ted, ito po itong 3D Analyzer Information Technology. Ito po ay license po ng PAGCOR. May IGL license po ito na mag-expire po sa September 26, 2025. At yun po, nakakuha po kami rito, naka-aresto po tayo ng 192 foreign national, karamihan po mga Chinese, at 73 na Pilipinos na nagtatrabaho po sa loob ng scam farm na ito. So, kung ang kanila pong IGL license ay September 2025 pa ang validity, it follows na supposed to be sila po ay licensee pa ng PAGCOR. Yun po ang nasa record nila, no? But nung tinanong ko po yung PAGCOR, ang kwento naman po nila sa akin, ito raw po ay nagkaroon na ng deklarasyon na nag-cease operation na raw po sila. Pero yun nga ho, nagulat daw sila nung ito ay ni-raid namin, operational pa po. At hindi lang ho basta operational, Manong Ted, nag-ooperate po ito ng scam hub. Opo. Sige po, so bago po itong detalye nga ng scam hub na ito, ang gusto ko lang pong tukuyin po, Yusek, hindi na ho naman sa, kumbaga, nilalagay natin sa alanganin ang PAGCOR dito. Pero in the light of the statement of the President na hanggang December 30 na lang po, ang lahat ng POGO operations, nangangahulugan po na pati IGL hanggang December 31 na lang. And dapat ba may issuance na ang PAGCOR revoking all IGL licenses? And then effective December 31, dapat talaga pong wala na? Ang naging usapan po kasi dyan is yung unti-unti po babaklasin na nila yung operation nila, lalo na po kahit may lisensya po yan ng IGL. Kasi nga ho, ang reasons po dyan, may mga nagtatrabaho po tayo mga Pilipinos dyan, at yung iba naman po may mga visa po na yung mga foreign nationals po, Manning Ted, ang visa po nilang ginagamit din yung mga working visa. So, ang naging usapan po dyan, talagang ibabalik, tatanggalin na po yung mga working visa na yan at gagawin na lang pong tourist visa para po yung umabot po sila ng hanggang Disyembre na lang po. So, yun ho ang naging usapan dyan. So, talagang dapat ngayon ho talaga, it's either nagsya-shutdown na sila o talagang unti-unti o tinigil na nila. At dapat ho talaga sa ngayon, wala na ho talaga nag-ooperate na mga POGO na yan o yung mga IGL licensing na yan. So, yun nga po, ano ba ang papel ho dito ng PAGCOR, dito po sa inyong kampanyang ito, sa punto ho ng pagbibigay sa inyo ng listahan, perhaps, ng kanila pong mga licensees? Kasi napakahirap ng sitwasyon, di ba, Yusek, na sasalakay kayo, may scam hub pala dito, and then eventually, meron pala itong IGL license na valid pa. So meron ho ba sa inyong ibinigay na listahan ng mga licenses nila at yung kanila pong komunikasyon doon na to stop operations, mga ganun po? Maganda naman po yung coordination namin, Manong Ted, with PAGCOR. From time to time, nagbibigay naman po sila ng mga intel report. Kasama na nga po yung intel report na binigay nila rito sa 3D Analyzer. Last year pa po may binigay na silang report dito na ito ho ay involved sa scam farm, sa scamming activities. And yun nga ho, nung chinek nila, kasi ang sabi ho ng PAGCOR sa amin, nakadalawang inspection ho yata sila rito at every time na nag-inspection po sila, yun nga ho, wala akong pinapakita sa kanila. Ibig sabihin, parang tiklop na po ito, wala na po ang dating. Pero yun nga ho, parang ang dating, parang inisahan ho sila nito, baby analyzer na ito.
Siguro every time na mag-i-inspection sila, tumitiklop. Tapos pag wala na po, nakaramdam na po ng lamig ito, babalik ko sa dating gawain na gagawa na naman po ng mga scam. Di naman kaya, Yusek, kapag sila nag-inspeksyon, announced? Kasama po sa iniimbestigahan namin yun. Actually, Manong Ted, pinag-uusapan po kahapon yan sa Senate hearing. Kasi nga ho, yung storya po na yan, pag-usapan po yan. So, kasama po sa iniimbestigahan yan na baka nga ho yung every time na mag-i-inspection, talagang may impormasyon na sa kanila na mag-inspection, natitiklop po sila. Opo. Kasi ganun din ho naman yung nangyayari sa ibang scam hub na nare-rate po namin, Manong Ted. Minsan, may office po ang PAGCOR doon, pero ang pinakikita naman po nitong mga scam hub na ito yung legal. Pero yung mga nakatago po na scam farm nila, yung mga scam hub nila na nakatago po sa isang lugar, hindi po nila pinakikita yun. Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, ilan pa po na IGL ang meron na issue po ang PAGCOR based on your information from them para po siguro nga mailatag nyo ang inyo pong mga ang inyong pag-deploy ng mga tauhan po ninyo sa mga IGL na ito? Marami-rami pa rin po, Manong Ted, but wala ho yung listahan sa akin ngayon. But kahapon ho, kausap ko sila. Sabi ko nga ho, bigyan nyo ho ako ng bagong update as to the list po ng mga IGL licensee natin. At yung mga pinagdududahan po natin na wala naman hong lisensya pero nag-ooperate. So, binigay po nila kahapon sa akin yung list, kaya lang hindi ko nadala ngayon. Opo. Sige po. So sir, yung po mga computer ba dito po sa 3D analyzer na ito, nabuksan na po ninyo? With the help po ng National Bureau of Investigation, si Director Santiago po, nag-usap na po kami na ina-applyan na po nila ng search warrant para buo po namin makukuha yung lahat ng computers, pati po yung mga cellphones na nandun, pati po Manong Ted, kasi daan-daang pre-registered SIM cards na naman po yung nakita natin doon, Manong Ted. Oo nga. Talagang yun ang problema natin. Yung mga pre-registered SIM cards na nandun po. Gaano karami itong rehistradong SIM card na hawak ng mga scammer nito, Yusek? Sa nakita ko po, yung personal na nakita ko, marami pa po. Baka may libo pa rin po ito. Yung mga nakita namin doon. At hindi lang ho local SIM cards ang nandun. Pati ho yung mga international pre-registered SIM cards, may nakita na ho kami doon. Ano po ang anong mga telcos ito sa local ho na mga SIM card? Meron ho identification? Gaano karami? At kung ito ho'y registered, so meaning naipasok sa system po ng mga local telcos? Ganun po talaga yan, Manong Ted. Kasi nagkaroon po kami ng pag-check yan sa mga pre-registered SIM cards. Lahat po yan nakapasok sa sistema po ng mga telcos natin, yung mga existing telcos po natin sa tatlong telcos po natin na nandito. Tinek na po namin yan, nakapasok po sa sistema nila. Kasi po nagagawan ng paraan nitong mga sindikato na magpasok po sila ng mga fake names, fake addresses, saka even yung mga pictures po, Manong Ted, hinuhugot-hugot lang nila yan sa mga social media accounts. Even yung mga patay, may mga registered SIM cards din po. So, yun nga ho, nakakatakot, Manong Ted, pag iniimbestigahan na natin, yung halimbawa, may isang na-scam, at iniimbestigahan natin, lagi hong blank wall lang tatamaan natin dyan kasi mga fake ho ang identities, even the addresses. So, kung atin pong aayusan ang batas tungkol po dito sa pagpaparehistro ho ng mga SIM card, ano ang nakikita ho ninyo ngayon pa lang ng mga defekto? Kung bakit nangyayari po ito kasi supposed to be mahigpit ang mga telcos, 'di ba, sa pag-screen ng mga nagpaparehistro ng SIM card? Opo, ang nakita po namin kasi one time nung sinubukan po namin. Halimbawa po yung address, yung number po ng bahay o kaya name po nung kalye lalagay mo doon. Wala pong nagdo-double check doon sa system. Kahit lagay mo na halimbawa sa isang city po, maglalagay kayo ng address na wala naman po doon sa city na yun. Tatanggapin po
Even sinubukan nga ho namin na 0000 lang ang nilagay namin, pinasok pa rin po eh. Oh. Dapat may maganda naman po yung yung sa registration natin. Pero siguro dagdagan lang po natin ng mga security features saka yung mga validation po, dagdagan lang po. Opo, sige. So sa ngayon po, ano ang estado nitong investigasyon po ninyo sa 3D analyzer information na ito? Meron na ho bang natukoy na sinasabing Pilipino na partner nitong sindikatong ito? Kaya ho, ang lakas ng loob mag-operate, malapit pa mismo diyan sa Senado. Opo, chinecheck pa po namin, Manong Ted, kagaya po ng sinabi namin, Manong Ted. A-applyan pa po namin ng search warrant ito para makuha po namin yung mga computers, yung mga dokumento po na nandun. Kasi may mga vaults din po doon na nandun, Manong Ted, saka yung mga file cabinet nila na malamang nandun po yung mga dokumento nila. So, mas maganda po talaga makuha namin yung mga dokumento bago po kami magsalita pa. Okay. Opo. Parang may mga vault din na maaring mabuksan ito. Gaano kaya kabilis ito? Yusek, yung inyong paghingi po ng search warrant, hindi ho ba, ito? Ministerial lang ho ng function ng hukuman? Ano po kasi yan ina-apply po yan ng mga law enforcement agencies. And base po yan sa mga naging observation o base po yan sa mga intel report na nasabit po namin. So yun po ay pinag-aaralan ng judge bago po siya mag-issue ng search warrant. But hindi naman po matagal ito, Manong Ted. Opo. Yung po, mga formalities na lang po ginagawa. Opo, sige po. Yun hong paghuhukay doon sa PORAC na Pogo Hub. Opo, may balita na ho ba kayo? Ang huli-hong balita dati, nag-apply kayo ng warrant para maghukay doon sa sinasabi ng mga pinaglibangan ng bangkay? Manong Ted, gumawa po kami ng pangalawang parang investigation And yung asset po namin na sinabi niya na may alam po siya doon sa mga pinauna bangkay. Nung pinakita po namin yung mga pictures ng lugar, medyo sabi niya, dati lupa ito, dati walang building dyan. So, nagkaroon po ako ng konting duda, Manong Ted, na mamaya, hukay lang kami ng hukay o kaya magpapaklas kami ng mga building doon tapos pala doon. So, medyo sa ngayon ang pinag-aaralan po. Okay, sige po. So sir, may tanong lang po si Chacha, I hope you don't mind. Okay, Cha, please go. Apo. Yusek, ano na pong balita doon sa sinasabi na Pogo Hub dyan po sa Cavite na sinasabing pinakamalaki daw dito po sa Pilipinas? Ang alam ko po diyan, kasama po 'yan sa sa tumitiklop na And one time po during one of the Senate hearings po na ginawa, umattend po yung administrator ng Pogo Hub na yan na sinasabi niya yung malaki po dyan sa Cavite. At sinabi po nila na willing po sila magpa-inspeksyon sa Senado para malaman na totoo po yung sinasabi nila. So hinihintay na lang po namin yung schedule po na ibibigay at siguro sasamahan po namin kung isasama po kami sa lineup po na mag-inspeksyon dyan sa Pogo Hub na yan. So simula po nung pumutok yung mga issue ng Pogo sa Tarlac at sa Pampanga and even in some other areas sa Cebu, hindi pa po nagkakaroon ng inspection dyan sa Pogo Hub, dyan sa Cavite? Ang alam ko pong nagkaroon ng inspection dyan, ma'am, yung mga local government. But kagaya nga ho ng sinabi ko kanina, kailangan ma-confirm po natin. Kasi like yung ibang nirate po natin, like yung sa Lapu-Lapu po, yung pong ibang Pogo po, sinabi ho kasi ng mga local government na na-inspection nila, and yet nakakita pa rin po tayo ng mga Pogo operations. Po. Nagsabi kasi si incoming DILG Secretary John Vic Remulla na siya mismo mangunguna sa closure ng Pogo diyan po sa kanilang property diyan sa Island Cove. Meron na ho ba kayong ugnayan sa DILG tungkol dito? Mayroon po kaming schedule with the Executive Secretary Lucas Bersamin. Patungkol po diyan sa mga ganyan. Yan na nga na una sa magiging agenda yung malaki pong Pogohan diyan sa Cavite. Opo. Pero they are still operating or wrapping up pa?
Yun po, may tumitiklop na po, kagaya ng sinabi ko, Opo, Manong okay. Ted. Opo, Opo, opo. opo. Sige. So Yusek, sa ngayon po, meron pa pong hindi maitatanggi na meron pang mga illegal ngayon na itong mga scam hubs na ito na operating in the country. Meron pa po, Manong Ted. Marami-rami pa rin po. Iba talagang matigas o talagang yung muka, Manong Ted. Kahit nasabi na po ni Presidente talagang nagbabakasakali pa na lulusot. Yung pong kay Tony Yang property, doon po sa area ng Misamis. Kumusta po, sir? Meron na ho ba kayong update doon? Yung sa Phoebe Deck area? Opo. Opo. Kahapon po, during the Senate hearing, nandun po yung legal officer ng PPTEC at kasi po, pinaiimbestigahan na po yan Manong Ted, as to yung mga businesses inside yung sa area po ni ni Tony Yang. At gayon din po yung mga businesses ng mga Yang brothers na touch na po doon yung mga negosyo po na pag-aari nila at maari rin pong ginagamit sa money laundering activities nila. Opo. So, yung pong, meron bang pogo doon? Meron bang, din doon, scam hub doon na posible nga? Kasi nung una, yun ang mga paunang reports Kumpirmado na ho ba yun? Meron pong isang pinuntahan po, yung mga PNP natin. Doon po kasi nagsimula yung investigasyon na ginawa namin. May yung alleged scam farm o yung scam hub dyan po sa CTO. Nung malaman po namin yon, inimbestigahan na po namin hanggang sa dumating po kami diyan po dun sa Sangia Steel Corporation na yan, Philippine Sangia, na pag-aari po ng mga Yang. So, may lugar po kaming pinagsususpetsahan na Pogo Hub, but hindi pa rin po naman kasi namin napapasok yan. Opo. Ang nangyari po kasi dyan, Manong Ted, kinuha po natin na aresto po si Mr. Tony Yang sa Terminal 3 sa airport. Kasi po ang balita namin, naalis na po siya. So yun na po ang nangyari. Kinuha na lang muna po namin by virtue of a immigration mission order. Opo. Meron ba kayo na-encounter na madongli sa inyo pong pag-iimbestiga? Dito nga sa mga pogo na ito at operasyon nitong mga kumpanya ni Alice Goo, kasi kahapon na lumitaw itong pangalan niya na handler daw nitong si Goo napag-usapan na po namin ito during one of our case conferences, Madongli, Manong Ted. Ito po yung sinasabi niyo yatang naglumabas, pumasok sa Pilipinas ng almost 37 o 38 times po yata. At iniimbestigahan na po namin ito. Opo. Totoo ba na talagang mayroon silang kaugnayan kay Alice Goo sa mga paunang inyong investigasyon po, Yusek? If you are at liberty to tell us. Siguro Manong Ted. Okay, susunod na lang siguro, sige, Manong okay. Ted. Na ngayon kasi talaga iniimbestigahan pa po na. Opo, naintindihan po namin. O sige, sa gitna po, Yusek, hindi ho maitatanggi din naman itong inyong mga accomplishment na ito. Kumusta po ang support sa inyo? Meron ba kayong dagdag na mga tauhan? How do you manage that? Ang inyong pong kapasidad para po sa inyong intelligence gathering at sa actual po na operasyon? Sa ngayon Manong Ted, ganun pa rin naman po. But maganda naman po yung sinabi sa amin ni Senator Win Gatchalian at si Senator Villanueva and even si Ma'am Risa Tiberos na susuportahan po nila yung pagdadagdag po ng tao, yung mga resources po namin, even po yung funding na. Hintayin na lang po siguro namin. Opo. Sige po. So salamat na marami dito po sa inyong magbibigay po ng update sa ginagawa niyo pong investigasyon sa mga isyong ito. Salamat po na marami. Yusek, mabuhay. Maraming salamat din po. Opo, thank you very much. Mabuhay ka. Yan ang magalang na undersecretary po na pinuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.